Sa video na ito, may gagawin lang tayo sa ating Honda TMX na brat style. Gagawa tayo ng custom battery box. May ginawa na ako dati ito. Pero hindi siya maayos pagkakagawa. At temporary lang taga ito. So ngayon, gagawa tayo. Nabaklas ko na siya. Ready na yung welding machine, yung grinder natin. May extension tayo dito. Tsaka simulan na natin. Una natin gagawin is lilinisin natin itong mga hindi na necessary na parts. Tsaka yung mga hindi maayos. Tsaka dito, dumikit yung sa upholstery dahil sa paint. Lilinisin natin yan. Tsaka tayo gagawa ng box. Tsaka i-weld na natin permanently or gagawa tayo ng bracket para sa screw. So una natin gagawin guys is tatanggalin natin to, tapos ito, tapos kung ano pa yung mga pwede natin tanggalin, yung mga hindi na necessary na mga clips at saka ng mga bracket. So ayan, natanggal na natin ito, tsaka ito. Sa ilalim, i-grind lang natin to, tsaka ito, para malinis na. Para the next time na mag-paint tayo is permanent na. Ito guys, may karton ako na nakuha. I-layout natin dito yung shape ng ating battery box. Kukunan natin to ng base itong luma kong battery box. Tapos i-adjust lang natin. Dito yung base na yung kukunan natin siguro. Tapos yung side i-extend lang natin. So ito lang. Ito guys, nasobra ko siya sa gupit. Tingnan nyo, maluwag na siya sa Lupat man. So ito na yung final na layout natin guys para sa ating battery box. Nilipat ko siya sa mas manipis na papel. Kasi na overcut ko yung lumuwag. Ito, ito-test fit natin. Tingnan natin kung okay na. So ito na siya guys. Mukhang okay naman siya. And ito siya sa side. Ayan. So tatanggalin lang natin tong bracket dito kasi sagabal siya dito. Katapos nito, test fit natin ulit tapos mag-weld na tayo. So guys, tinanggal ko na lang rin yung dito, yung lagayan ng side cover noon kasi sa gabal sa pag-grind ko.
Pero nag-grind ko na siya. I-ano lang. Linisin na lang natin to. Tapos fit natin yung layout natin. Tapos gagawa na tayo ng battery box. So malinis na, test fit natin ulit itong ginawa nating layout. Yan, sakto-sakto lang. Tapos itong layout is transfer natin sa dito sa metal sheet. Tapos cut natin, tapos weld na natin. Ito guys, tapos ko na siyang i-cut sa layout, and dininder ko dito mga guide para pag fold natin is madali lang, kaya i-fold na natin to. So, tapos ko na siyang i-bend. Next dito is i-weld na natin siya.
So ito guys, tapos ko na siya ma-weld. Papalamigin lang natin or baba natin sa tubig, tapos i-test fit natin siya sa motor natin, tapos i-clean natin yung mga welds natin, i-grind natin. So ito na yung fit niya sa motor natin. May space lang dito pero ipupush lang natin dahil kasi dito tsaka may mga butas dyan para pasukan, at tsaka dito labasan ng wire, kaya linisin na natin tapos i-full weld na natin sa motor. So ito na, nalinis ko na siya guys. Hindi pa siya masyadong malinis pero okay lang yan, hindi naman yan makikita pag may paint na. Tapos ganito yon, dito yung battery. Hindi pa ito yung battery yung gagamitin ko kasi hindi ito maintenance free, papalitan pa, tsaka sira na yan. Tapos dito yung CDI. Yan, lalagyan lang natin yan ng mga foam na spacer para hindi maalog. Siguro i-weld na natin sa motor. Unahin muna itong mag-weld tayo ng stopper dito guys kasi dumatama sa swing arm So next is i-weld na natin yung box. So guys, test fit, nakabit na natin. Ito yung battery. Ganyan pa yung gagamitin natin na size na battery, 3L, pero yung maintenance free. Tapos ito, dito na yung CDI. Papasok natin yung wiring, malamig-lamig na, bago pa kasing weld kaya mainit. Tapos yun, goods na. Ito na yung itsura ng motor natin. Yung custom battery box, kinakabit ko na yung upuan, yung tank. Pero hindi ko pa nakakabit yung rear fender. Hindi ko muna siguro ikabit kasi na-enjoy ko pa yung ganitong look, yung parang naked look yan siya. Kabit natin uli yung wirings, tapos sound check natin para dun sa mga nag-request ng sound check. So ito na yung magiging itsura guys sa ating final na wiring. Dito yung CDI natin, tapos yung battery dyan kabit natin, tapos may wire pa dito. Tapos ito na wire dito lalabas para sa tail light at saka signal light sa likod. Pero since wala pa tayong battery at saka ito muna, I'll go for this look muna, yung walang accessory sa likod. Kaya kukunin ko lang itong battery, tapos itong wiring store ko lang dito para malinis tingnan. So I guess that's it for this video guys. Sana nagustuhan nyo yung ginawa kong DIY na battery box, at saka kung nagustuhan nyo, consider subscribing and liking this video.